Pagkatapos ng pagpapakain namin ng Linggo, nagpakain kami ulit niya ng Lunes. Ito nga po pala yung mga hinanda namin nung araw na yon. Bali, ang pinakasadya talaga namin yan, may abot yung pera na ibinigay ni Ma'am Maria Teresa. Ma'am, shout out nga po pala sa inyo. Maraming salamat po sa tulong nyo. Bali, yung tulong na yun ay para kay tatay. Siya yung kumupkop sa mga aso ng mga palaboy-laboy doon sa may dulo ng kalsada. Siya yung nakatira doon sa may kubo. At dahil dadaan na nga din kami doon, kaya naisipan na din namin na magpakain. Dahil panigurado, hindi naman namin sila matitiis pag nakita namin sila doon. At ang unang-una sa listahan, si Colette. Mabuti na lang at nakita namin siya kagad. Ang gawain kasi nito pag nakakakita to ng tao na naglalakad, madalas niyang sundan. Siguro iniisip niya lagi kapag sinundan niya yung tao na yon, bibigyan siya ng pagkain. Kaya ayan, masayang-masaya ako niyan dahil nga kahit Lunes, napakain namin sila. Sabi ko sa inyo hanggat kaya ng oras namin kahit hindi naman weekends at kaya talaga, pwedeng-pwede naman namin sila pakainin. At syempre, dapat may budget din kami. Ito na yung pangalawa kong batch na pinakain sa kanya niyan. Habang pinapakain namin siya niyan, sinisilip-silip ko na kung nandyan na rin ba yung mga tuta. At tama nga, nandyan na sila. Sinitsitan na nga yan ng asawa ko. Paano nandun sila sa medyo malayong park? Nakatambay sila doon sa isang street vendor na nagtitinda. Nag-aabang siguro kung may malalaglag na pagkain. Hindi na nga to ganun kailap. Paano lumalabas na rin talaga sila sa lungga nila. At nandyan na rin pala si Whitey. Nakita namin yan siya na patambay-tambay lang. Paano hindi na rin kasi ganun kainit sa lugar na yan. Mga nasa around 5:30 to 6 PM na rin ata niyan. At walang pagbabago. Para pa rin talagang mga dinosaur kung kumain tong mga tuta na to. Sobrang babilis. At kala mo mauubusan. At binigyan ko na nga rin si Whitey niyan. Nakakatawa nga tong mga asong to dahil tuwing mailalapag ka na pagkain, lalapitan nila kaagad kahit meron naman silang sarili nilang plato. Minsan nga nagagawa na nilang agawan yung ibang aso. Kasi hanggat may pagkain, kakainin nila kahit mabunsol na sila. Kahit hindi naman para sa kanila. Nako, inaagawan talaga nila. Pero wala tayong magagawa dahil nga tuta pa sila at talagang matatakaw pa. Kaya ito, hiniwalay ko na lang si Whitey ng medyo malayo para talagang hindi na siya maistorbo at makulit ng dalawang tuta. At para makakain din siya ng maayos. Pinuno ko lahat ng tubig nila niyan. Kahit na hindi man sila uminom, at least pwede nila balik-balikan. Mahalaga kasi talaga na makainom sila ng tubig niyan. At ito, sumunod din si Brownie dito sa lugar na to. Kaya pinakain namin siya ulit. Pagkatapos niyan, pinuntahan na nga namin si tatay doon sa location niya. Ang kaso, hindi namin siya naabutan. Yung asawa lang niya ang naabutan namin. Nasa trabaho pa ata siya niyan. Ito na nga po pala yung mga binili namin doon sa pera na binigay ni ma'am. Isang sako ng dog food na nasa 20 kilos ata yan. At bigas din na para sa mga aso. At binigyan din namin sila ng cat food. Total, meron pa naman kaming sobra. At dahil din sa may mga pusa din sila na alaga at medyo marami-rami, kaya shinare din namin yung blessings na meron kami. At pagkatapos niyan, yung natirang pera doon, binigay na namin sa kanya para naman may pang budget sila. At sinabihan na lang din namin siya na kung sakaling bumili sila ng ulam, bilan niya na lang din yung mga aso para may panghalo sila doon sa dog food na dala namin at doon sa bigas. At pagkatapos niyan, pinakain pa namin sila. Ayan nga, hinahanda ko na yung mga pagkain. Habang nagtatakal nga ako niyan, itong dalawang pusa na to, nauna na, nagmumukbang na sila. At ito nga, si ate na lang yung hinayaan namin na magbigay sa mga aso. Dahil nga tuwing nakakita sila ng pagkain, medyo maingay sila. At hindi pa nila talaga kami ganon kakilala. Baka kasi mamaya, mangagat sila. Kaya si ate na lang muna, since siya yung mas nakakakilala sa mga aso. Isa-isa na niyang hinahatiran yan. At yung mga ibang aso naman na hindi nakatali, binigyan na rin namin. Ang priority talaga namin, lahat sila makakain para hindi na rin iisipin na ate kung anong kakainin nila sa araw na yan. Para hindi na rin masyado mag-isip si ate. Para kahit papano makatikim naman sila ng masarap na pagkain at healthy. Sa isip-isip ko nga lang, sana dumating din talaga yung araw na kaya namin i-provide yung lahat ng pangangailangan nila. Sabi ko nga kay ate, kung sa susunod may sobra pa kami mga pagkain, ihahatid na lang namin ulit sa kanya para marami siyang may stock para sa mga aso at pusa. At pagkatapos niyan, umalis na din kami. Paano? Ang daming tao niyan. Ang daming nakakakita sa amin. Kaya medyo nahihiya ako. Ang dami palang nakatambay sa lugar na yan kapag ganyang oras na. Habang pauwi kami, itong si Brownie, hinahabol pa kami kahit naka-e-bike kami. Kaya hindi tuloy kami maka-andar-andar ng mabilis. Paano nag-aalala kami na mamaya tumawid siya. Kasi kahit ang layo na namin, talagang sumusunod pa siya. Kaya ito, napastop pa talaga kami. May mga dala pa kaming wet food niyan. Hindi na sana namin ipapakain since napakain na nga namin sila nung una. Pero ayan, napakalambot talaga namin pagdating sa kanila. Kaya binigyan pa namin sila ulit ng makakain. Hindi man nila naubos yung kain na yan, iniwan na lang din namin.
namin para pwede pa nilang balikan. Kung tutuusin, busog na yan talaga sila. Pero hindi lang talaga namin sila matiis kasi alam namin na sa susunod na linggo ulit kami makakabalik. Sana hinihiling ko lang na sana sa mga panahon na hindi kami nakakadaan sa lugar nila, may mga ibang tao rin na magpakain sa kanila. At ang last na dinaanan namin, itong si Muning. Malayo pa nga lang at nakita na kami kagad niyan. Panay na ang meow, napakalakas. Kala mo iniwang bata, nung linggo pinakain din naman namin siya. At tulad ng dati, itong isang buong lata para sa kanya lahat yan. Paano yung pinapakain namin isang pusa, wala ng araw na yan. Wala kasi talaga yun, kaya madalas wala siya dyan. Pero itong pusang white na to, diyan talaga yan siya. Diyan din siya natutulog, kumbaga diyan na yan siya nakatira. At binigyan din namin siya ng tubig. Ayun lamang po, salamat po sa panonood. Next week po ulit na pagpapakain.